Hello mga kababayan, kumusta po? Welcome ulit sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. At ngayon magbibigay po ako sa inyo ng aking reaksyon. Sariling opinion po. Meron kasing nakaagaw sa akin ng pansin. Dito po ito sa aking hinahangaan din na charity vlogger si Daddy Frankie. So kilala nyo na siguro yan siya. At ito yung umagaw sa akin ng pansin nung dumaan sa aking news feed, sa notification, may isang tatay na gusto niyang ibenta yung anak niya sa halagang 1,500. Pero bago yun, gusto ko munang pasalamatan yung patuloy po na nariyan, palagi, nakasubaybay, nakasuporta po sa aking mga ginagawang reaction video. Maraming salamat po. New subscribers, welcome po. Salamat sa inyo. At yung mga nagla-like, mga nagko-comment at saka nag-share, nakita ko po, nung last na check is nasa 14 po ang mga nag-share ng aking ginagawang reaction video. Maraming salamat po. Isa, dalawa, tatlo, malaking bagay po yun sa akin. Kasi nga, kumbaga, mas lalo ako na-inspired na magbigay ng aking mga reaksyon at saka sariling opinion. Gusto ko lang talagang i-share yung mga sarili kong pananaw base sa aking mga napapanood na mga video na alam kong mayroon din aral na makukuha at saka yung mga, kung ano yung mga hindi dapat gawin at saka yung mga dapat gawin. So ito ngayon, bagong lahat, congratulations po kay Daddy Frankie. Nasa 503,000 subscriber na po siya. Tama, 503K. Congratulations po Daddy Frankie. At ngayon dito po ako sa kanya magbibigay ng reaction. By the way, Daddy Frankie, sana makita niyo po yung message ko sa inyo. Medyo mga ilang araw na lang nakalipas na yun. Sana po pag hindi na kayo busy, mabasa niyo po. Salamat po. At pahintulutan niyo po akong bigyan ng reaction itong aking nagka-interest po ako dito sa isang tatay na gusto nga niyang ibenta yung baby niya na bagong panganak lang eh. So, mga kababayan, no, ang umpisa nito is itong si tatay, ang pangalan niya is si Jomar, 25 years old. Actually, hindi siya or sila ang sadya ni Daddy Frankie doon sa lugar na yon. Parang siya yung sa Smoky Mountain, yung bagsakan ng basura. Hindi ko alam kung saan banda yun. Basta doon sila nangangalakal, mayroon silang tinitirahan doon, ito sila Jomar. So ito nga, 1 month ago, ang sadya talaga ni Daddy Frankie noon kasi meron siyang pupuntahan na isang estudyante na tinutulungan din. Pero nung pauwi na nga ito sila Daddy Frankie, nadaanan, biglang sumulpot ito si Kabayan Jomar na nanghingi ng tulong kasi yung asawa niya, that was mga December pa yun kasi 1 month ago na eh, nasa ospital daw kasing manganganak na or nanganak na at parang wala pa silang pambayad. Okay, so itong nanganak na ang pangalan niya is si Kabayan Eva. Pero ito si Eva, parang siya, kaiba yung kanyang mentality, parang siguro nabinat. Kasi ang kwento dito ni Jomar, pangatlo na siya ang asawa. So doon sa unang dalawang asawa, meron daw 5 anak, tapos meron pang isang anak. Ngayon, yung mga bata, wala sa kanila, nasa nanay daw, hindi naman sinabi kung sa side ng babae o side niya. So, ang nangyari, ito si Kabayan, parang nabinat siguro to siya. Kasi parang hindi siya normal, basta hindi siya normal, na as in, siguro dahil sa gutom, kasi nga, nahirap sila sa buhay, namamasura lang. Pero, yung unang dalawa, iniwalayan daw to, tapos, ganun din yung sa pangalawa. So, yung unang asawa, 5 yung anak, tapos yung isa, 6, isa. So, bali, 6 na yon. So, dito kay Jomar ngayon, ito siya yung gusto niyang ibenta ng 1,500 pesos yung kanyang anak. Okay? So, grabe. Pero, nung time na yan, bigla kasi siyang lumapit kila Daddy Frankie again. So, nung 1 month ago, binigyan siya ni Daddy Frankie ng 5,000 para dun sa hospital, pambayad. Kasi nga nanganak yung misis niya para makalabas. Pero kinulang pa rin yung pera niya. So, second time, hindi ko masabi, hindi ko maintindihan kung baka mamaya nag-aabang lang to si Jomar kung nasaan si Daddy Frankie.
Kasi timing lagi, pagkagaling niya ng hospital, naiwan pa yung asawa niya, hindi pa makalabas kasi kulang yung pambayad. Timing. Talagang masasabi natin na praise God, thank you Lord, kasi pagdating ni Jomar galing hospital, dala-dala pa niya yung papel, nandun na naman si Daddy Frankie. Excuse me. So lumapit na naman siya para may balance pa daw na 2,000 para makalabas na yung asawa niya. So in short, binigyan siya ni Daddy Frankie ng 2,000. So nakalabas na yung asawa niya. So sunod na balik nila Daddy Frankie after 2 weeks. May bagong upload si Daddy Frankie pangatlo na to. Ito na yung last ngayon. Ito na yung 5 araw na ang nakalipas na mismo. Nagulat si Daddy Frankie kasi pauwi na naman sila. Bigla sinalubong. Nilapitan si Daddy Frankie na gusto niyang ibenta yung anak niya, yung baby. Ano pa lang mahigit 1 month and 2 weeks yata yun. Gulat si Daddy Frankie kasi gustong ibenta sa kanya ng 1,500. Ay naku Diyos ko, mga kababayan. Mas mahal pa yung biik. Magkano ba yung biik na yun? Di ba 3,500, mga ganun. 3,000 to 3,500. Yung sanggol niya na anak ibebenta ng 1,500. Bakit? Wala na daw silang makain. Sa tingin niyo mga kababayan, tama ba yun? Malaking kasalanan sa Diyos yun. Mas mabuti pa ipaampun mo na lang yung anak mo. Huwag mo na lang ibenta. Di ba? Grabe. Bakit niya kailangan ibenta ng ganun yung anak niya? Tapos ngayon in-interview ni Daddy Frankie. Mayroon na pala silang anak na isa pa na naibenta na. So, ibig sabihin, sanay silang magbenta ng baby. Diyos ko, parang kinikilabutan ako. Parang ang hirap naman na ganun, anak mo ibebenta mo. Di ba lang ipamigay mo na lang dahil hindi mo kayang buhayin. Di ba, ibigay mo, ipaampon mo kaysa ibebenta. 1,500, pag naubos yung pagkain mo, naubos yung 1,500, nabili mo ng pagkain, yung anak mo wala na, sino ang bibenta mo ulit? Gagawa ulit kayo ng anak? Para maibebenta kayo sa susunod. Ano yun? Para silang mga hayop lang na ganun, no? Nanggigil ako sa totoo lang, mga kabayan, nanggigil ako. Kasi yung nanay, nagpapadede siya dun sa baby niya na bagong panganak nga lang noong December 2nd week. Yung nanay, tinatanong siya, gusto mo bang ibenta yung anak mo? Parang kulang-kulang sa isip yung nanay kasi siguro nga dahil sabihin at parang lutang. Panoorin yung mga kabayan doon sa sa upload ni Daddy Frankie. Basta siya, nasa 1 month ang nakalipas, 2 weeks at saka 5 days ago. So yung nanay dito para siyang lutang, tinanong siya ni Daddy Frankie, ikaw gusto mo bang ibenta yung anak mo? Tumingin siya doon sa asawa niya, tapos sabi niya ayaw doon niya. Ayaw na niya kasi may pera na sila. Binigyan sila ni Daddy Frankie ng, I think 5,000 yata. Pinabibili sila ng mga gamit, gatas at kung ano yung kailangan ng bata. At ang deal doon ni Daddy Frankie na sakaling bagbalik niya, kasi nga tinanong kung ano yung mga kailangan, walang damit yung baby, once daw na bumalik pa si Daddy Frankie doon at wala yung baby, hindi na sila tutulungan. Sana naman hindi ibenta yung bata. Kawawa naman eh. Ang trabaho mga kabayan ng lalaki is parang dump site kasi. Nangunguha lang sila ng mga basura doon, mga plastic, pinabebenta nila. Pero ito yung ito yung masasabi ko, mga irresponsible parents, mga bata pa nag-aasawa. Walang mga trabaho. Basta nalang tira ng tira, hindi na iniintindi kung magbubunga man. Kaya ba nilang panindigan? Okay lang sana mga anak ng marami kung kayang buhayin eh. Pero pag ganyan, hirap na nga yung buhay. Sige lang ng sige, anak lang ng anak. Parang parang mga responsable na, parang mga hayop, mga aso lang. Grabe. Nanggigila ko talaga mga kabayan, pasensya na. Kasi hindi ko nanay ako eh. Bibenta yung anak. Diyos ko. Parang kinilabutan ako. Kasalanan yun. Malaking kasalanan sa Diyos. So, yung mga, dito, mga kabataan, kahit yung mga hirap sa buhay ngayon, sa sitwasyon natin, wag hunin yung iisipin man lang na ibebenta yung anak ninyo. Magsikap na lang po. Malaking kasalanan yan eh. Paano kung mapanood ng anak mo yung video na ibinenta, gusto siyang ibenta? So, anong sasabihin sa'yo? Diba? Sa hirap ng buhay, bebenta yung anak para may makain lang. Diyos ko, wag po natin gagawin yun. Bahala nang magsama-sama dyan na sa hirap at ginhawa, walang makain. Basta. Pero imposible ito si Kabayan Jomar. Bata pa siya, 25 years old lang eh. Sabi nga ng asawa niya si Eva hirap na nga sa buhay, umiinom pa daw. Yun ang mahirap eh. Hirap ka na nga, may bisyo ka pa. Diba? Yung tinitirhan pala nila mga kababayan,
gilid lang sila ng dam site, mga squatter. So, mga tapal-tapal lang, tapos yung plywood nga natumba pa. So, wala talaga. So, sa mga kabataan ngayon, paalala ko sa inyo, kung mapapanood man ninyo ito or doon kay Daddy Frankie, shout out po si Daddy Frankie, please lang, no, huwag kayong magmadali hanggat maaari, katulad, paulit-ulit, mag-aral po kayo talaga. Mga kabataan, mag-aral kayo. Huwag kayong matigas ang ulo kasi karamihan ng mga kabataan ngayon, pag sinaway ng magulang, talagang sasagot eh. Kung ano yung gusto nila, yun ang masusunod. Pero, pag nandyan na, napasubo na, halimbawa, nagbuntis, nagkaanak, or nakabuntis, saan tatakbo sa magulang pa rin? O, ito ngayon sila Kabayan Jomar. Anong nangyari? Anak lang sila ng anak. Yung unang anak doon na mababae, nasa mga magulang daw. O, so ngayon, ayan, ang kasama nila sa bahay ngayon mga kababayan, yung isang baby, tapos yung may isa pa. Parang yun daw yung tunay nilang anak na dalawa. So, 2 bata ang nasa bahay. Kung makikita nyo yung isang bata doon, naglalakad na siguro mga 2 to 3 years old yun. Parang siguro, malaki yung tiyan eh. Kasi nga nandun sila sa dam site. Saka yung tinutulugan nila, sinapinan lang, lupa na daw yun. Sa hirap ng buhay, sana naman, wag anak ng anak kung alam namang mahirap. Ito pa yung dapat gagawin ng basic lang sa gobyerno, yung sa mga barangay ba, sa mga barangay tulong-tulong. Kung mayroong mga squatter doon, i-educate naman, di ba? I-educate sa rural health unit, yung mga ganon, family planning. Kasi kadalasan talaga ang maraming anak nasa squatters area eh. Diba? Gaya ng sabi ko, mga anak lang kayo kung kaya ninyong buhayin katulad niyan. Isang anghel ibebenta para lang may makain. Ay Diyos ko, mabuti na lang kamo si Daddy Frankie ang nalapitan. Paano kung hindi siya, di nabenta na yung anak niya. So, antabayanan natin to ng mga kababayan, yung mga susunod na upload ni Daddy Frankie na baka sakali, ano kayang nangyari pagdating doon. So, yun lang. Nanggigil ako talaga, promise. Hindi ko nagustuhan yung ginawa ng tatay. Sana yung tulungan natin si Daddy Frankie na ma-spread out itong video niya. Kasi nga yung babae kailangan matulungan. Parang may mental health problem siya. Dahil siguro nang nalilipasan ng gutom, bagong panganak, walang makain. Nabinat yun. Parang binat na rin yun. Kasi ako naranasan ko rin mabinat eh. Hindi ko naiwasan maglaba, nalamigan ako. Sakit kaya sa ulo, nakakahilo. So, parang ganun din siguro kay ate. Sa kanya naman, lipas gutom yun. Hindi siya makakain ng maayos. So, kayo mga kababayan, may tanong ako. Pag dumating ba yung punto na walang-wala na kayong makain, magbebenta ba kayo ng anak? Kaya niyo bang gawin yun? Anong klaseng magulang yung magbebenta ng anak? Sa palagay niyo ba ay matinong mag-isip yung ganon? Diba? Kasi ako hindi ako magbebenta ng anak. Pwede pa akong mag-ampon. Kahit hirap ang buhay. Pero yung magbebenta ka ng anak, ang hirap nun. Kaya yung mga lalaki, mag-control naman. Bakit? Nagtataka talaga ako. Bakit kailangan babae lang ang magsakripisyo? Yung ilaligate, kung ano-anong mga contraceptive ang papainom. Siguro sa lalaki naman, parang bihira lang yung nagbabasiktomy na lalaki. Kasi ang sabi nila, mahirap daw operahan ng lalaki kasi nagbubuhat ng mabibigat. Diyos mio, kung tutuusin lang ang mga babae, mas maraming ginagawa, sa totoo lang. Mas maraming ginagawa. Aminin natin mga babae, mas marami tayong trabaho. Yung lalaki, kung ano yung trabaho niya, nakafocus lang doon yun sa isang trabaho niya. Pero tayo all around pag nasa bahay. Diba? So, dapat yung mga lalaki ngayon, kumbaga sa aso kapunan na para hindi dumami yung lahi. Diba? Disiplina. Matuto kasing mag-control. Hindi yung puro, singa ng singa. Diba? Kasi, ito parental guidance. Tayo namang mababae, kahit walang ganun naman mabubuhay tayo Pero yung mga lalaki talaga naghahanap sila Kaya minsan, lalo na pag lasing, pag inom, nakainom, yan, wala nang pakialam sa mundo. Kaya, nagkakalat yung mga, maraming mga bata sa lansangan na pinababayaan ng mga magulang.
sa hirap ng buhay. Tapos sasabihin ng yung mga, katulad yan, yung mga nasa kalye, namamasura, yung mga mahirap. Bakit nasa kalsada yung mga anak nila namamalimos, nangihingi? Kasi ang hirap ng buhay eh. Pero bakit dapat inisip muna nila na bago sila gumawa ng buhay, bago sila bumuo ng buhay, kung ano yung kaya lang nila, di ba? Talagang nanggigigil ako dun sa mga taong hindi marunong mag-family planning ba? Ang hirap. Grabe. Ang daming katulad niya na maisipan mong hindi maganda para lang makasurvive kayo. Huwag naman pong ganun. Mga tatay, maging responsable naman kayo. Kawawa naman yung nanay. Siyempre kahit may diferensya yung pag-iisip ng nanay, mararamdaman pa rin niya yung anak niya eh. Naalala ko tuloy mga kababayan, doon sa lugar namin. As in, talaga siya, yung babae. Meron talaga siyang, may talaga. Pero siya, may gumalaw sa kanya, nagbuntis, tapos ng anak. Pero kasama niya yung anak niya hanggang sa lumaki. Kilala yun doon sa lugar namin. Siguro matanda na yun, kasi nung time na yun, nasa high school pa lang ako eh. So malaki na yung bata ngayon, siguro dalaga na yun. Maganda pa naman. So, biruin mo yun, mayroon na siyang kulang-kulang yung pag-iisip niya, pero hindi niya pinabayaan yung anak niya. Kasi nanay, pero itong mga lalaki talaga nakakairita, no? Imbis na gumawa ng paraan para may makain yung pamilya niya, magbebenta pa ng bata. Talagang napailing ako eh. Mabuti pa yung baboy, may halaga eh. Yung tao, wala. Diyos me, yung marimar. Nakakagigil. So, ganun na muna mga kababayan. So, panoorin niyo po doon po sa upload ni Daddy Frankie. Mga 5 to 6 days na po yung pinaka-last upload niya. Ito yung time na 1,500 ang benta sa anak niya. So, suportahan po natin si Daddy Frankie kasi marami pa po siyang natutulungan. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod ko po ang mga reaction video. Bye-bye po. Ingat po kayong lahat. To God be the glory.